Hola, mi amigo, amiga. Buenos dias. Para sa mga Pilipino, Pilipina. Magandang umaga po sa lahat. Ngayon alas 12:04, araw ng linggo. So, madaling araw. Ang ating pag-usapan sa ngayon ay ibabalita ko lang sa inyo na nagsampa po si Digong Duterte ng request sa pretrial chamber judges na payagan siyang magsumiti ng 78 na bag na ebidensya. Mahalaga itong ebidensyang ito, sigurado. Kasi nga hiniling talaga, hinabol talaga ni Attorney Kaufman. Yung mga ebidensya nito, ito'y klase ng ebidensya na magpapatunay na walang kinalaman si Digong sa mga namatay na mga, kung namatay man sa mga war on drugs at sa Davao City na mga namatay, yan ang ebidensya na kung bakit hinabol na ay makakatulong. Number one na makakatulong na ebidensya dyan ay yung sigurado ako dinala nila yung desisyon ng korte ng Pilipinas, pati yung desisyon ng Supreme Court na kinatigan ng pagsintensya ng 3 police officer sa pagpatay kay Kian de los Santos. So anong ibig sabihin yan? Papabor ba kay Digong Duterte? Papabor po. Kasi iyan naman po ang katibayan na kung talagang utos ni Duterte yun, dapat hindi na nakasuhan yung 3 pulis. Okay? So, rather than becoming an evidence for themselves, itong si Father Flavi, kasi Father Flavi Villanueva, sa kanyang ebidensya yun, ay nakakatulong pa kay Digong Duterte sa pagpapatunay na hindi completely pabaya si Digong Duterte sa mga usapin na mabigyan ng katarungan ng mga namatay. So the fact na nasintensyahan yung pumatay kay Kian de los Santos ay katibayan na ayaw ni Digong na may mamamatay. Kung may namatay lang ay dahil yun sa mga pulis. Okay? So ibig sabihin, malas na lang yung ibang patayan at wala tayong ebidensya. At hindi sila na akusahan. Ang isa rin mga na maswerte din, may isa ring nasintensyahan, no? At tapos yung isa pa kay si Murillo yung nabuhay, yung 5 sila. Yep. 5 sila naglalaro ng pool billiard sa Payatas, Quezon City. Siyang unang binaril, pagkatapos binaril mga kasama niya isa-isa, namatay yung 4. Siya nagpapatay-patayan kasi hindi naman fatal ang tama. Nung pag-alis ng mga pulis na bumaril sa kanila ay gumapang siya. Humingi siya ng tulong at pinasakay siya ng taxi. At hinatid siya ng taxi doon sa malapit na ospital. At ang hinatid siya sa malapit na ospital, ang ospital naman ay nagtawag sa pulis sa Quezon City ito, Station 6 dati ito. Na tumawag sa police station na kasi standard operating procedure naman yan sa mga ospital. Kapag may nadala na sugatan sa kanila, kutsilyo o klase na malapit na may kinalaman sa pagpatay, kahit suicide, at tinatawag nila yun sa pulis. So tinawag sa pulis ngayon. Nang dumating sa ospital, ang nag-responde na mga pulis ay yung pulis mismo na bumaril sa kanila ni Murillo. So, yan, imaginein mo ha, makikita mo ulit sa ospital ang taong bumaril sa iyo. Nakakatakot yun. Hindi ko maintindihan kung ano ang pakiramdam ni Murillo. So, ibig sabihin lang naman is, shortcut ay nakasuhan si Murillo ng obstruction of justice at pinaratangan siya na nag-attempt siya barilin ng mga pulis. Sa kasong iyon, kumaso din si Murillo laban sa mga pulis na yon sa pagpapatay sa 4 dun sa ombudsman. Ang problema sa ombudsman ay binasura ng ombudsman, ang katwiran ng ombudsman ay trabaho lang daw ang ginawa ng mga pulis at naniwala ang ombudsman na may akto na babarilin din nila ni Murillo mga pulis. Kaya nabasura ng ombudsman yung kaso ni Murillo sa laban sa pulis.
Ano naman ang nangyari sa kaso ni Murillo na sinampahan siya ng mga pulis ng kaso sa Metropolitan Trial Court ng Quezon City? So, inakusahan siya na nanlaban, nagbumaril, pero nanalo siya sa Metropolitan Trial Court. At tahasang sinabi ng Metropolitan Trial Court na ang mga pulis ay talagang pinatay siya. So, despite na pronouncement ng Supreme Court yan, ay mukhang naghirap pa rin. Umapila, nanaog ang ebidensya at nagsentensya ang korte at pinawalang sala si Murillo. Gamit yung desisyon na pinawalang sala si Murillo, sinampa nila doon, inapila pa sa ombudsman ng kaso. Ang ombudsman, binasura din rin. Kaya umakyat yan hanggang sa Supreme Court. Ang alam ko, parang binasura din nata ng Supreme Court. Pero hindi natin alam ba pa kung ano. Ang tanong ko lang ito, what happened with Murillo case? So ito, tokhang survivor ang tawag sa kanya. Triggers class of judicial authority. So, sinabi niya, basahin natin. So, the war on drugs has caused a class of judicial authority centered on Efren Murillo, a 2016 survivor and first to challenge the legality of Uplan Tokhang. On one side is the Supreme Court that dismissed Murillo's petition seeking a reversal of the dismissal of the criminal complaint against the policemen involved in the 2016 operation in Quezon City that left 4 of his friends dead and he almost died. The Supreme Court, in a minute resolution issued last June 2025, rejected Murillo's argument that the office of the Ombudsman committed grave abuse of discretion by dismissing the murder and frustrated murder aspirants. Anong mangyari dito? Ang alam ko, isa sa mga abogado dito ay kababayan ko na si Romel Bagares. Kababayan, kindly file the case again before the Ombudsman. Total, kakampi nyo naman kakampi nyo naman si Boying Remulla. Mali po na i-insist ninyo sa Supreme Court na mali ang Ombudsman sa kanyang desisyon na trabaho lamang. Kaya hindi pwedeng kasuhan mga pulis. Those cases were filed at the time na wala pang decision sa Murillo case. Kaya gagawin nyo, my suggestion is, kahit disbarred ako, may utak naman ako, ay dapat magsampa kayo ng bagong kaso sa Ombudsman at gagamitin nyo pang support na ebidensya yung desisyon ng court. Okay? Ganun po ang suggestion ko sa inyo. So, ibig sabihin, itong mga klase may marami pang ibang desisyon na ginamit. Malamang ito yung ginamit ni Attorney Kaufman na ebidensya para kay Duterte. Para mapakita lang na wala talagang pabaya, hindi naman nagpabaya si Duterte sa mga pulis na kung napatunayan na may mga salaula ay magiging ebidensya nila na hindi naman pinapabayaan, kinakasuhan naman. At ang pruweba, may mga na-convict nga na pulis. So malamang yun pong nakikita kong ebidensya na gagamitin ni Kaufman para kay Duterte pag matuloy yung confirmation hearing sa February 23, 24 at saka February 26, 27. Yung 25 ay sadyang ginawa ng ICC yun na walang hearing kasi ang rekomendasyon ng panel of experts nila ng mga neurologist ay kailangan hindi mapagod si Duterte. Pag-amin din na totoo pala yung claim na nag-ulyanin na si Duterte. Pipilitin lang pala ninyo. So, ganun po nangyayari dyan. So, ladies and gentlemen, with that, as the balita, ipapakita ko po sa inyo ang motion o request ni Duterte na sinampa po sa ICC. Ito po yan.
defense request for leave to add items to its list of evidence. Pasahin na lang natin ha, siguro maiksi lang naman to. Introduction, the defense for Mr. Rodrigo Roa Duterte hereby requests leave to add 78 additional items to its list of evidence to be relied on during the hearing on the confirmation of charges, originally submitted on 5 September 2025. The additional items are outlined in confidential annex A. The prosecution has reviewed the items and confirmed to the defense in inter partes communications that it does not object to their admission. Since the postponement of the hearing on confirmation of charges, the defense persevered in reviewing the substantial body of evidence disclosed for the purpose of confirmation. The prosecution has further disclosed between the decision postponing the hearing and 5 February 2026 a total of 1,242 items as potentially exculpatory or which could be material to the preparation of the defense of Duterte. Having revisited the totality of the prosecution's disclosure to date in light of its precepts of these 1,242 items, the defense has identified the additional items as highly relevant to the charges and necessary for any meaningful submissions by the defense at the hearing on the confirmation of charges. The present request is supported by good cause, and the prosecution has confirmed that the addition of these items to the defense list of evidence causes it no prejudice. Procedural history. Between 11 September 2025 and 29 January 2026, the prosecution disclosed 1,242 items to the defense, including 9 as potentially exculpatory, 376 which could be material to the preparation of the defense pursuant to Rule 77. On 26 January 2026, the pretrial chamber set the date for the confirmation hearing to commence on February 23, 2026. So, applicable law. Article 61, subarticle 6 and subarticle C guarantees the suspect's right to present evidence at the confirmation of the charges before trial. Should the suspect choose to exercise that right, he or she shall provide a list of that evidence to the pretrial chamber no later than 15 days before the date of hearing. A request to add items to a list of evidence does not constitute a request for the variation of the time limit. Rather, it is a request for leave to add items in accordance with the chamber's decision setting the time limit for the original list of evidence. Thus, the appropriate assessment is whether, in the concrete circumstances at hand, reliance on items not included in the initial list of evidence would cause undue prejudice. Factors to be considered in the determination include the context to which the requested addition is opposed. When the addition was sought, the nature and amount of the material concerned, the intended purpose of such material, and its significance in light of the charges against the accused, and the rest of the available evidence. Submissions. The additional items are relevant to the charges. So, magandang importante daw sa mga kaso laban kay Duterte, yung additional evidence. The additional items are highly relevant to the charges which the prosecution seeks to confirm and are essential to the conduct of Mr. Duterte's defense. B. There is good cause to grant the present request. 24 of the 78 items were disclosed in November and December 2025. As such, they were received by the defense only after the expiration of the time limit for the provision of each initial list of evidence on 5 September 2025. Their addition is therefore warranted. The remainder of the additional items are to be found among items disclosed prior to the expiration
of the aforementioned time limit, but which are now essential to the defense as a result of the assimilation of the other 24 additional items. C. The addition of the additional items to the defense list of evidence does not occasion any unfair prejudice. No prejudice will stem from the inclusion of the additional items on the defense list of evidence. First, in full compliance with Rule 121, paragraph 6, the present request is submitted 15 days before the announcement of the confirmation of charges hearing. Now set to begin on 23 February 2026. Secondly, the number of additional items is modest. Thirdly, the prosecution is the master of its own evidence and is presumed to be aware of its irrelevance or lack thereof to the charges. Fourthly, the legal representatives for the victims have only just been appointed. The composition of their team is yet to be finalized, and their access rights as evidence will be facilitated. Ito yung legal representatives na Pilipino lawyers, si Attorney Joel Botoyan at saka si Attorney Gabriel Andres. So finally and most importantly, in light of the prosecution's confirmation that it does not oppose the addition of these items, their inclusion would occasion no prejudice to the prosecution, whereas their admission would cause significant prejudice to Mr. Duterte. The defense has not yet had the opportunity to review the prosecution's latest disclosure, effected on the evening of 5 February 2026, of which 12 items have been marked as either potentially exonerating or relevant to the preparation of the defense. The defense respectfully reserves the right to seek further amendment of its list of evidence upon its prompt review of the newly disclosed items. Ayan, conclusionary signed by Kaufman. Isa lang po ang ibig sabihin nito. Nakakita. Sariling ebidensya ng prosecution ay ginamit ni Attorney Kaufman para kay Duterte. Ibig sabihin po, nakikitaan mukhang natiteknikal yung ICC. Bakit kaya ginamit ni Attorney Kaufman na ebidensya para kay Duterte? Yung sariling ebidensya ng ICC prosecutor. So, Roslen, hello. Kay Kumaro, mine. Okay, so yan po ang balita natin sa ngayon. So, hindi na ako magtatagal ay hanggang dyan na lang po. Ang isipin na lang nyo is positive. Next is may issue tayo sa fitness for trial. Nag-apila na po, nakapagsampa na po nung kanina, kahapon, February 5, si Duterte ng kanyang apila sa appeals chamber patungkol sa kung fit ba siya, ulyanin ba siya o hindi. Malamang mananalo pa. Kasi ang katwiran ng apila ni Digong Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Kaufman ay yung may bago silang medical report na dalawang experts na hindi man lang kinonsidera ng pretrial chamber para naman makapagbuo ng decision sakasakali ay baka hindi na pwede. Ang most relevant doon na nakikita ko ay in-argument nila ni Attorney Kaufman na yung unang findings na ginamit ng ICC sa pagsabi na may fit to trial si Duterte ay 4 months ago pa yun. Pero yung mga bagong medical report na hindi man lang tiningnan ng ICC pretrial chamber ay bagong findings. So, ibig sabihin, siyempre nagkakaiba ang sitwasyon ng sakit ng tao. So, malamang isa rin po sa desisyonan yan. Sa February 12 ay magbibigay ng pang-counter ang prosecution at saka yung mga abogado ng victim na sila na si Attorney Butuyan saka si Attorney Gabriel Andres. So, ano pa isa? Yung waiting ay yung pinaka-exciting sa lahat. Kung may jurisdiction pa ba ang ICC sa kaso ni Digong. Yan ang pinaka-antay natin. Well, I do believe na malapit na rin lalabas yan. Although may siguro immediately after the confirmation hearing kung matutuloy man. Pero I doubt kung matutuloy ang confirmation hearing. Okay? So hanggang dyan lang muna tayo siguro sa ngayon.
At ladies and gentlemen, magpatuloy na lang kayo magdasal na lalabas po ang katotohanan at katarungan. Maraming salamat po. Roslyn, kay Kumaro, Mine, magandang umaga po sa inyo. Paki share. Yung iba hindi pa nakasubscribe, subscribe at please lang mag-join kayo sa channel ko, membership, ha? At para naman makapagtulong sa akin. Ito magle-lecture ako, unang lecture ko sa Bar Exam. Lahat ng gusto mag-review sa Bar Exam ay mag-member kayo sa akin po.